Mabuti ang Diyos kahit nireject ka ng mahal na mahal mo. Hallelujah. Kaya mo ba sabihin mabuti ang Diyos kahit wala kayong makitang magandang nangyayari sa buhay niyo? Sigurado kayo? Sigurado kayo? Hallelujah. Tayo ba'y totoong mga Kristiyano, mga anak ng Diyos? Ito ba ay totoong iglesia ng ating Panginoon? Tingnan po natin kung tayo talaga ay totoong ang mga anak ng Diyos at ang ating iglesia ay totoong iglesia ng Diyos. The marks of a true church, part 2. Today, as I speak today, tomorrow, this morning, alam niyo ba, hundreds and millions of Christians in the church around the world ngayon, umaating po ng church. Ang tanong, alam ba nila natin kung bakit po tayo sa church? At habang tayo po ay umaating sa church, alam niyo po ba mga kapatid? Habang tayo po ay sumasamba, ito po yung laging tanong. We're asking this question after po ng pagsamba. Ang tanong, ang laging tanong, was I pleased? Ako ba'y na-please? Na-bless ba ako? Dapat po, na-bless ba ang Panginoon sa ating pagsamba? Was God blessed? Ipunta ng mga kapatid. Ang disenyo po ng church ngayon, itong 2000, itong years na to, church ministry today is designed to give people what they want. What God requires is irrelevant. Hindi na po importante ngayon kung ano po yung requirements ng Panginoon. Ang importante ngayon, lahat po na mga sumasamba dapat ma-please. Dapat na-bless. Nasanay po tayo sa isang kaisipan, what we want in a church instead of asking what God wants in a church. Yan po lagi ngayong kalakaran ngayon. Pag tayo sumasamba, dapat ano po ba ang ma-please sa atin? Ako ba'y na-encourage? Hindi yung ang Diyos ba ay na-bless sa aking pagsamba. Ito po ang kalakaran ngayon sa panahon po natin. It is designed to answer the ultimate question, what do I want? Or what pleases me? Hindi ba dapat natin tanungin, ano ba ang gusto ng Diyos? Na-bless ba ang Diyos sa aking pagsamba? Or what pleases Him? Or what does God want? After po ng ating anniversary, 2 weeks ago, nag-iisip po mga kapatid, tayo ba talaga totoong iglesia ng ating Panginoon? Where are we as a church now? Tayo ba mga kapatid ay totoong iglesia ng Diyos? The way we live? Nandiyan ba kayo? Sigurado po tayo. Kung dati po ang Panginoon sa ating harapan ngayon, masasabi ba, Lord, kami po ay tunay na iglesia mo. Ako Lord, ay totoong anak mo. Masasabi po ba natin yan? Hebrews chapter 10, verse 25, not forsaking our meeting together as believers for worship instruction, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more faithfully, as you see the day of Christ's return approaching. Huwag daw po natin kaligtaan ang pagsasama-sama bilang mananampalataya sa pagsamba at instruction, sapagkat malapit na pong dumating ang bumalik ang ating Panginoon. And all the more, as you see the day of Christ's return approaching. Alam niyo ba, 48% or almost half ng mga Pilipino, adult Filipinos, are umattend po ng church every Sunday. At almost 80% din, sa 100% na yun, ng 48%, hindi po nila alam yung malalim na dahilan bakit sila sumasamba. Bilang Kristiyano mga kapatid, naintindihan ba natin na ang pagsamba po ay vital sa ating paglago bilang mananampalataya? Of course, we understand that it is not membership or church attendance that saves you. However, it is important to attend a Bible-believing church. Ang question, naniniwala ba kayo na ating iglesia ay tunay na iglesia ng ating Panginoon? Naniniwala ba kayo? Now, ayon po sa isang survey, according to a latest survey in evangelism, a survey conducted to different churches around the world. Makinig po kayo mabuti. 20% of church members never prayed, hindi nagpipray. 25% never read their Bible, kahit po may Bible apps. 32% never attended regular church services. Umaten lang pag gusto nila.
58% never give their tithes and offerings. Yung last Sunday nandito, wala ngayon. Di ba kita? Di ba? O, kita nyo, di ba? 42% never went to cell group. 75% never commit to a church family. Tignan niyo po, palaki na palaki yung porsyento. 92% never attended prayer meeting. 79% never had family worship. 85% never won a single soul to Christ. Walang nadalang kaluluwa kahit isa. Ito malupit. 100% plan on going to heaven. May ukasi ba rito? 100% nagpaplanong mapunta sa langit. Pero 85% walang nawin na kaluluwa, walang church family, hindi umatin prayer meeting, hindi nagko-commit sa church family, hindi man lang umatin cell group, hindi nagbibigay ng kanyang tithes and offering, yung iba nagsusumbat pa, hindi man lang umatin ng church services, hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nalangin. And yet, 100% nagpaplanong, umaasa, nag-expect, makarating sa langit. Di ba kasi yun? Hello? Meron pang isa. Maraming gusto, 100% nagpaplanong pumunta sa langit, ayaw namang mamatay. Tignan nyo. Tignan nyo, hindi ko naligay eh. Almost 0% nagsabi, ayaw mamatay. Ganyan po tayo kaukasi ngayon. Nandiyan ba kayo? Kung sabihin ko sa inyo ngayon, mapupunta ka sa langit, pero mamamatay ka, gusto nyo? Gusto nyo? Sino sabi amen? Narinig ka ni Lord, baka kunin ka bro. Sa Book of Acts, mga kapatid, hindi po sila Sunday Christian. They met daily, won souls daily, searched the scriptures daily, and increased in number daily. Sa Book of Acts, makita po natin mga kapatid, na ang mga Kristiyano doon ay hindi po one-day event lang. Every day, sila po ay nagmi-meet sa synagogue o sa mga kung saan-saan upang sila po ay makasamba. Now, ano po yung mga marks? What are marks? Ano po yung mga marka? Part 2 po ito. Last week is part 1. Still, the question remains, what are the marks of a true church? Basahin po natin. Acts chapter 9, verse 31. Isang verse lamang po ito, kapatid. Basa. Dito po nag-start ang totoong iglesia ng ating Panginoon sa Book of Acts. Chapter 9, verse 31. Na kung titignan po sa ating talata, sa buong Acts na yan, dito po nag-upisa ang iglesia ng ating Panginoon, hindi po sila nag-meet na ginagawa natin, isang oras, nagmamadali pa, iba wala. In fact, they met daily. Acts chapter 2, verse 46, they won souls daily. Acts chapter 16, verse 5, they searched the scriptures daily, Acts chapter 17, verse 11, and increased in number daily, Acts chapter 16, verse 5. Their Christian faith was a day-to-day reality. Not once a week routine. Bakit daw po? Because ang Panginoon ay buhay sa kanilang buhay. Tanong, buhay ba ang Diyos sa ating buhay? Sigurado kayo. Nararanasan bang kumilos ang Panginoon sa ating buhay? Now, what are the marks of the true church? Tingnan po natin. Verse 31, the mark of peace. And so the church throughout Judea and Galilee and Samaria enjoyed peace. Now, the word peace from the Hebrew word shalom signifies wholeness. And this peace is not produced by accomplishment. It comes from relationship. It's a gift, a benefit. It describes a harmonious relationship between men and between God and man. Ito po ay resulta ng ating tunay na relasyon sa Diyos. It is beyond human comprehension. God's peace will surpass our own natural reasoning, our own experience, our own logic.
Hindi mo maintindihan yung kapayapaang binibigay sa'yo ng Diyos na kahit alam mong nahaharap ka sa malaking problema, nandoon ang kapayapaan ng Diyos sa buhay mo. God's peace will cause you to stay the course no matter what. Now, true peace comes from knowing that God is in control. Hindi po ito accomplishment ng iyong galing. Now, yung iglesia po sa Acts, mga kapatid, nakaranas po sila ng pansamantalang kapayapaan dahil wala pong sila naranasan persecution. Pero hindi sila nagbakasyon. Now, the word peace, na binabanggit ito mga kapatid, peace that passeth all understanding. It is beyond human comprehension. Yung kapayapaan na alam mong wala kang trabaho, pero alam mo, kapatid, na ang Diyos ang may control ng sitwasyon mo. Yan ang kapayapaang bunga mula sa ating Panginoon. Na alam mo, ang dami mong hinaharap na problema, hindi mo alam kung may pagbayad ka pa ng bills next month, and yet, alam mo sa puso mo that God is still in control of your life. Alam mo na ang Diyos ay may gagawin sa buhay mo. Nandiyan ba kayo? In fact, peace has always been among humanity's highest values. Hindi po mabibili kapayapaan eh. Tingin po natin sa kapayapaan, we view peace as an absence of dissension. Wala kang problema, wala kang trouble. Absence of chaos, violence, or war. Freedom from quarrels and disagreement. In fact, peace of God, mga kapatid, is an inner contentment and serenity or peace of mind. Ito po yung time kung saan nakaranas po sa kapayapaan na walang persecution, walang kaguluhan, but not a time of complacency, not invocation, for they grew in numbers. Sinamantala na pagkakataon para magpalakas bago po sila sumuong sa panibagong hamon ng buhay. Nandiyan ba kayo? Naranasan niyo pa mga kapatid na sa gitna kayo ng kaguluhan and yet nandun ang kapayapaan ng Diyos sa puso natin. Now, yung pong iglesia sa Jerusalem, mga kapatid, sa Book of Acts, mga kapatid, naranasan po na ng kapayapaan, panandalian, na wala silang persecution naranasan. Now, sa Psalms 29, verse 11, the Lord will give strength to His people. The Lord will bless His people with peace. Peace from God is a blessing. Yung makaranas ka lang ng kapayapaan, kahit hindi mo alam ang kinabukasan, ang mangyayari sa kinabukasan mo, is a blessing from God. Sa panahon po natin, ang hirap po makatagpo ng kapayapaan, ng peace of mind. You cannot buy peace of mind. Peace comes when there is no cloud between us and God. Naranasan po natin kapayapaan kapag wala pong hadlang na ulap between us and God. Ayos ang relasyon mo sa Panginoon. Rest in peace or live in peace. Now listen to this. Now, peace is a way of living in lifetime, not attaining after death. Kung mapapansin po natin, kung tinin po kayo ng lapida sa cemetery, nakalagay doon, rest in peace. Now the question is, sigurado ba tayo after death, tayo makaranas ng kapayapaan? To rest in peace means to live with Christ. Nandiyan ba kayo? Peace is a way of living. Sa panahon po natin, hindi po after po ng kamatayan. Na makikita po sa ating talata, sa isang kongregasyon, kung namumuhay po ang iglesia ng Panginoon, sa Espiritu ng Diyos, kung ito po ay nakakaranas ng kapayapaan, walang away, walang kaguluhan. Now the question is, why do we only rest in peace? Why don't we live in peace? Nandiyan ba kayo? Bakit daw hindi natin maranasan yung mamuhay sa kapayapaan? Bakit kailangan mag-rest in peace? Believe in peace, not in pieces. Live in peace, not in pieces. Nasundan niyo ba ako? Na meron po isang reporter, in-interview po isang 45 years old na tennis player, si Martina Navratilova. Oh, grabe pangalan. Ang sabi po ng reporter, how do you maintain your physique? Paano mo na-maintain yung lakas mo? Yung pagiging genki mo, 45 years old ka na. Pero bakit genki ka pa rin? Sabi po ng tennis player, simple lang naman eh.
hindi alam ng bola na ako'y 45 years old na. The ball doesn't know how old I am. Makinig po kayo, mga kapatid. You need to stop yourself from stopping yourself. Ito po lagi pong narinig, makinig po kayo. Ito po lagi kong narinig sa paglilingkod sa Panginoon. Matanda na ako eh. Ibigay mo na sa mga bata. Yan ang paniniwala na iniinput sa atin ng demonyo. Matanda na ako eh. Bigay mo sa mga bata. Sa paglilingkod po kay Lord, wala pong retirement age. Nandiyan ba kayo? Buhay ba kayo? You need to stop yourself from stopping yourself. Buhay ba kayo? Nagigets ba siyang sabi ko? To live in peace, not in pieces, means na kahit may edad ka na, kapag nandun ka sa presensya ng Diyos, magagawa mo yung ginagawa ng 20 anyos sa edad mo ngayon, magagawa mo rin. Ang problema po natin, nililimitahan po natin yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Nandiyan ba kayo? Ayoko na intindihan niyo ako. Ayun po lagi sakit natin eh. Para pag may edad na tayo, wala na akong patutunayan pa. Wala na akong patutunayan. May edad na ako. Ibigay sa mga bata. Kalokohan yun. Sa isang naglilingkod sa Panginoon, nandun ka sa presensya ng Diyos, nararanasan mo kapayapaan ng Diyos, na kahit nagkakaedad ka na, nagpapatuloy ka pa, sumasabay ka pa rin doon sa mga bata. Bakit? Kasi alam mo, secured ka, alam mo na ang Diyos ang nagbibigay kalakasan sa iyo. Ginagawa po natin excuse yung edad. Buhay ba kaya? Alam niyo bakit pag sasama-sama po natin yung may edad saka bata sa pagliling sa praise and worship? Naiintindihan mo bakit? May idea ba kayo bakit? Ha? Hindi para palitan yung mga edad. Ha? Hindi balanse. Hindi po ibig sabihin nun, kasama kayo, gagawin kayo para pinakbit. Hindi ganun. Hindi siya pinagsama-sama kayo, gawin natin parang pinakbit to, gawin natin parang chapsuy. Hindi ganun. Kaya pinagsasama-sama po yung matanda at saka may edad na, yung may bata pa, para may ma-impart yung may edad doon sa kabataan. Para magpatuloy ang gawain ng Panginoon. Hindi ibig sabihin, papalitan yung matatanda, kasi matanda ka na, hindi ganun. Lagi po na rin kasi excuse yan eh. Tanda na ako. Nakakalungkot po. Nakakalungkot talaga. Alam niyo ba, tayo po ang nagbibigay ng limitasyon sa ating magagawa sa Panginoon? Sabi po John F. Kennedy dati, nakikita ko dati ng panahon, nakating ang tao sa buwan. Ang dami nagtaas ang kilay. Nung makating ang buwan, sa buwan, may nagsabi, makating sa Mars, nagtaas ang kilay. Ngayon, ang plano ni Elon Musk, pumunta ng Mars, magtayo ng colony. Alam niyo, bakit tayo nalimitahan? Tayo naglilimit sa sarili natin eh. Kaya minsan hindi makagawa ang Panginoon sa buhay natin kasi tayo naglilimit eh. Buhay ba kayo? Living in peace means living in complete peace with God. Ayos ang relasyon mo sa Diyos. Living in peace means living in harmony with one another. Living in peace means living at peace with yourself. When you're at peace with who you are, it's easier to make positive changes in your life. Kapag ikaw po ay may kapayapaan sa sarili mo, living in peace with yourself, ang dali pong mabago. Ang dali lang kita pagbabago sa buhay po natin. Buhay ba kayo? Number 2 is the mark of reverence. Verse 31b, being edified and walking in the fear of the Lord. What does it mean to walk in fear? To walk in fear of the Lord. Makinig po kayo. Ito problema po natin eh. The fear of the Lord is the beginning, the starting place of wisdom in our lives. Ito po yung dapat tayo mag-start eh. Yung takot sa Diyos.
Hindi po itong takot ka sa judgment, no. Yung takot po sa Diyos, iba po takot po ito. Kaya nga po, reverence na ginamit ko sa salita nito, yung takot na mayroong pagpapasakop, may takot na may respeto. Marami po sa atin, lalo kung kabataan ngayon, walang takot sa Diyos. Nandiyan ba kayo? Walang katakot-takot sa Diyos. Meron pong isang komedyanteng babae, binablaspheme po ang ating Panginoon. Alam niyo, bigla bumagsak, inatake sa puso, patay. Merong church yung church na conservative, nag-preach yung pastor eh. Siguro mga 60 plus years na yung pastor. Yung church na is 150 years old na. Ang dami sinasabi against sa Bible. Alam niyo mga patang nangyari? Tinamaan ng kidlat yung simbahan nila na sunog. Usong-uso ngayon di sa atin yan. Usong-uso na ngayon yan. Lahat sa mga YouTube, mapapanood nyo. If you and I want to walk in wisdom, this is where we must start. Mag-start po tayo, may takot ba tayo sa Diyos? The fear of the Lord is a powerful spiritual principle that will set you free from the opinions and thoughts of others. In fact, it will cause you to walk in confidence in your relationship with God and your ministry to others. Sino rito masasabing may takot ka sa Diyos? Wala na po takot niya sa Diyos. Kung siraan nga po yung church, ganun na lang. Nandiyan ba kayo? Alam niyo sa itang blaspheme? Blaspheme. Binablaspheme po ang church. Kung siraan po ang pastor, wagas. Kung siraan ang kapwa manampalataya, wagas. Ganun na po kalakaran ngayon. Wala na pong katakot-takot sa Diyos. Kung mararanasan nyo lang ang totoong takot sa Diyos, ang sabi sa Bible, it is a dreadful thing to fall into the hands of God. Isa pong kahilahilakbot ang humarap sa iyong manlilikha. Ang tanong, are you ready to face your God? Ready ho ba tayong humarap sa Diyos? Ibang-iba na po yung panahon ngayon eh. Sa panahon po namin noon. Sa panahon po namin noon, talaga makita mo respeto sa Diyos, takot sa Diyos, respeto sa kapwa manggagawa, respeto sa lingkod ng Diyos. Ngayon na po, wala na pong ganoon. Baliwala na pong siraan po ang iglesia. Baliwala na po, mga kapatid, i-blaspheme ang Diyos. Alam niyo ba pag sinisiraan mo yung kapwa mo? Alam niyo ba ibig sabihin nun? Iniinsulto niyo ang Diyos sapagkat nilikha sa wangis ng Diyos. Kapag inaalimura mo o minumura mo ang kapwa mo, sinisira mo ang imahe ng Diyos. Kina-curse mo ang imahe ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Kaya nga po, the fear of the Lord is a beginning of wisdom. Bakit po? Kung gusto yung mababuhay nyo, dapat magkaroon tayong takot sa Diyos. Ito po lagi sasabi, lalo pa sa worship symposium natin. Anytime, naapa kayo dyan sa stage, isipin nyo na lang. Nung New Testament times, kapag hindi ka karapat-dapat, hindi mo nagawa yung mga ritual na dapat gawin. During New Testament times, Old Testament times, meron pong 7 dadaanan yan na ritual bago mapunta sa templo, sa sinagoga. May holy place, may holy of holies. Alam niyo po ba mga pari nun, yung mga nagsilibita, kapag hindi na nagampanan ng tama yung mga ritual, bigla na lang pong inaatake, bumabagsak po, namamatay. Ganun po katindi noon. Ngayon, walang pakialam. Mumurahin mo yung kapwa mo, magmamarites ka, sisiraan mo yung pastor, sisiraan mo kapwa mo, di tutugtog kakanta ka rito. Ganun na po ngayon, kahidoy ngayon. Walang katakot-takot sa Diyos. Nakakalungkot. Yan ang ibig sabihin po yan, we are living in the last days. And I'm telling you mga kapatid, maraming nasa church umaattend ang hahatulan ng Diyos pagdating po ng Judgment Day. Ang tanong, maghanda ka sa judgment ng Panginoon. Are you ready to face your God? Yun po nakakatakot eh. Maring sa ngayon, hindi nyo ako maintindihan. Pero pagdating ng time na yun, maintindihan yung sinabi ko sa inyo. Huwag niyong hintayin, dumating sa time na nakaharap ka sa Diyos. And I'm telling you, hindi mo magagawang tumayo sa harap ng Diyos. Sa takot. Pag natatakot po tayo, tumatayo po yung balahibo natin, tama?
Alam niyo po yung takot na wala ng tatay yung balahibo sa'yo sa sobrang takot. Yun po yung takot talaga na hindi mo ma-explain kung anong klaseng takot. Yung tuhod mo mga ngalog, hindi ka na makatayo. Dahil harap ka sa isang Diyos na lumikha sa'yo. Yun po yung fear of God. Not fear of judgment, kundi fear na may paggalang sa Diyos. Yung New Testament na, hindi nga binabanggit pangalan ng Yahweh. Kaya nga po nakalagay, YWS lang eh. Hindi na mabasa eh. Sa takot nila sa pangalan ng Diyos. Ayaw lang gamitin po pangalan ng Diyos sa walang katurang bagay. And yet tayo, we curse God. Di ba? Ginagawa po natin, ginagamit po natin ang pangalan ng Diyos sa walang kapwarakan. Sus Maria Joseph. Jesus, Mary, Joseph. Pamilya pa, binabanggit mo. Di ba? Naiintindihan niyo ako. Tandaan po natin, sabi sa Bible, judgment begins within the family of God. Bago po i-judge ng Panginoon, mga unbelievers, ang judgment po muna sa tahanan ng Diyos. Huwag niyong kakalimutan ang sinabi ko. Judgment begins within the family of God. Tandaan niyo sinabi ko. Sa ending ng buhay niyo, pag nawala na ako ito, babalik sa alaala niyo lahat ng sinabi ko sa inyo. Kaya yung mga naglalaro sa church, ano sabi sa Bible? Mabuti pang hindi mo nakilala Diyos. Kaysa nakilala mo pagkatapos, tatalikuran mo siya, para kang aso aniya, na pagkatapos mong isuka, babalikan mo ang dati mong buhay. At para kang baboy na naglunoy sa putik, pagkatapos kang alisin doon, babalikan na naman. Alam niyo mga kapatid, mark my words, pagdating ng time na yon, marami pong talagang magsisisi. Mark my words. Ang tanong, are you ready to face your God? Buhay ba kayo? What does it mean to have the fear of God? Fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord will prolong life. The fear of the Lord is a source of life. The fear of the Lord provides security. And the fear of the Lord is the way to riches, honor, and life. Hindi ko na po babasa isa-isa ang talatang yan, sapat napakahaba na po, dami po yan, binawasan ko na lamang. Buhay ba kayo? Now when you walk in the fear of the Lord, when you walk in the fear of God, you will face everything and rise above every situation. Kahit anong problema ang harapin mo, you will always face everything and rise above your problem. And when you walk in the fear of the Lord, you will face it, explore it, accept it, and rise above it. Kung may takot ka sa Diyos. Ano niya pa mapasita ng buhay ko? Pwedeng makalimutan ko yung birthday ko. Makalimutan ko anniversary namin. Pero hindi ko makakalimutan sa buhay ko, pag Sunday, alam ko kung saan ako dapat nandun. Uwi po ako sa Pipis, mga kapatid, natitempo ako lagi. Pag Sunday, ang lakas mong temptation sa akin, manginain na lang ako pag Sunday. Totoo lang, wala nang makakalam eh. Tama ba? Pwede kong gawin yon. Uwi sa Pilipinas, manginain, magpawaliw, magpamasahe, okay lang, mandansini. Pwede kong gawin yun eh. Pero mga kapatid, alam niyo bakit? Hindi ko rin ma-enjoy kung wala pa ako sa church. Kulang ang buhay ko. Ito po siya sabi ko sa mga nandito na pwede mo sa Pilipinas. Kaya po nire-ready ko po yung mga pwede mo sa Pilipinas anytime. Ano bakit? Yung naranasan mo ngayon, pagdating mo sa Pilipinas, baka ma-culture shock ka. Baka ma-culture shock ka. Nasabi mo nga yan kasi nandito in church, anytime, pwede mo puntahan, pwede mo matingin, hindi. Pagdating mo sa Pilipinas, baka ma-culture shock ka. Magugulat ka na lang. Baka hindi ka mag-survive sa Pilipinas. Ipa po yung battle sa atin eh. Ay, dapat dito pa lang, lumalalim ka na. Dito pa lang dapat mahubog sa atin yung takot sa Diyos. Nandiyan ba kaya? Kasi kung may takot ka sa Diyos, hindi mo talaga ipagpapaliban yung may mapag-aaral, may pagtuturo. Bakit? Napaka-iksi na lang po ng panahon eh. Alam nyo, kahit nga, hanggang ngayon po, hindi ko po maintindihan, bakit maraming tao pinagpapalit po yung pagsamba sa trabaho. Hindi ko po maintindihan talaga. Paki-educate nga po ako. Ako po'y patawaran nyo for lack of knowledge, for being ignorant. Kasi ang tagal ko na po sa ministry.
Dahil ko nagpapastor, hindi ko maintindihan. Bakit hanggang ngayon, mula ano hanggang ngayon, marami pa rin Pilipino. Pinagpapalit po yung kasiyahan sa pagsamba, yung mga trabaho sa pagsamba. Kapag sinasabi mo katotohanan sa pulpit, ikaw na masama. Ikaw na ngayon ang masamang pastor. Nandiyan ba kayo? Hanggang hindi ko maintindihan talaga. Kasi dumating naman ako dyan na halos busy-busy sa pagkatrabaho Pero never ko pinagpapalit ng trabaho sa pagsamba. Nandiyan ba kayo? Alam, bata pa lang po ako Kristiyano, natanim sa puso ko yung takot sa Diyos. Pag namatay po tayo, yung simbahan, pwede mo iwasan yun Pwede mo ibilin sa nanay mo, sa asawa mo na, pag namatay ako, wag mo na akong dalhin simbahan Pwede mo iwasan Pwede mo sabihin nga sa morgue na, wag na ako imbalsamuhin sunugin na lang ako Pwede rin. Pwede mo sabihin sa maiiwan mo na, lagay mo sa huling testamento mo na, pag namatay ako, Sir Mama, ibalt mo sa banig, sabay tapos sa dagat. Pwede. Pwede mo iwasan yun Pwede mo iwasan ng ospital. Tama ba? Pwede mo iwasan ng ospital Kahit sumasakit na tiyan mo, huwag ka na pumunta ng ospital Ang hindi mo pwedeng iwasan, humarap ka sa Diyos. Whether you like it or not, harap ka sa Diyos Yun ang nakakatakot. Wala pong nilikha dito sa Japan na insurance na magko-cover sa'yo in case na dumating ang time na ikaw ay huhusgahan ng Diyos. Wala pong insurance walang hokin. Hello? Wala pong nabibiling hokin. May nabalitaan nga ako mga artista yung daliri niya sobrang ganda, pina-insured ang kanyang daliri. Sipin mo yun. Alam mo si Kim Kardashian? Yung kanyang hip, ng kanyang kilala sa puwet, naka-insured yun. Si J-Lo naka-insured. Alam niyo yun? Meron pa nga isang bold star na porn star, yung kanyang boobs, naka-insured. Sipin mo yun, naka-insured. Nagtataka lang ako. Meron bang isa man lang tao rito na nag-avail ng insurance ng kaluluwa? Wala. Ang nag-offer lang si Lord. Siya lang nag-offer ng insurance ng ating kaluluwa. Nire-reject pa natin. Nandiyan ba kayo? Last is the mark of the Holy Spirit. Verse 31c, and in the comfort of the Holy Spirit, they grew in character in spiritual formation. People saw the evidence of God's grace. Nakita po yung transformation sa buhay po nila. Ang tanong, nakikita po ba ang pagbabago sa buhay natin? Jeremiah chapter 31 verse 21, God will create a new things in this land in the last days. Sabi po ni Lord kay Jeremiah, a transformed woman will embrace the transforming God. God is in the business of transforming His people. Ang tanong, nagbabago ba tayo? May pinagbago ba tayo? Sa tagal nating sumasamba, may nabago ba sa atin? Yun ang tanong. May kausap ba ako dito? Science na ikaw ay buhay, living things. Sa pag-aralan ko po, Basic Science 101. Science po ng living things, mayroon pong changes. Ang tanong, nagbabago ba tayo? No, nagbabago tayo from good to worse. Ano yung bakit sabi niyo mga kapatid? Ang dami ko nabasa ang article ngayon. Almost 90% na po ng mga prophecies sa Bible, nangyayari na Nangyayari na po mga kapatid. Ako po naniniwala na meron sa atin dito mga kapatid. Nandito ngayon Hindi po yung last week nandito ngayon, tayo dito. Mawi-witness po. Makikita ng mata mo yung pagbabalik ni Lord. Lalo na po ngayon. Digital na ngayon Ang sabi sa Bible kasi, pagdating ng Panginoon, makikita ng buong katauhan. And I believe, isa po rito sa inyo, mawi-witness nyo ang pagdating ng ating Panginoon. Second coming ni Lord, mawi-witness nyo. May internet na kasi. Mawi-witness nyo. Ang tanong, pagkatapos yung ma-witness, ano na? Ngayon, yung mamauna,
Hindi pa rin tapos. Kasi hindi mo lang pag nauna ka, saan ka mapupunta. Kaya pag binigyan ng pagkakataon ni Lord maglingkod, itodo mo na. Hello, buhay ba kayo? Itodo nyo na. Minsan lang naman to eh. Buhay ba kayo? 2 Corinthians chapter 3, verse 18, and we all, with unveiled face, continually seeing as in a mirror the glory of the Lord, are progressively being transformed. Continually and progressively being transformed into His image from one degree of glory to even more glory, from glory to glory to glory, which comes from the Lord who is the Spirit. From glory to glory, binabago po tayo ng ating Panginoon. Mali na ba itong talata? Ang punto po rito, yung proseso eh. Ayaw kasi natin ng proseso, gusto natin shortcut. Yung po sakit natin eh. Gusto madalian. They grew in character in spiritual formation. Last, they have a heart that yearns to hear from God. Ang tanong lang mga kapatid, do you have such passion for hearing from God? Ano ba may passion sa puso makinig ng salita ng Diyos? Meron ba bang uhaw sa puso mo mga kapatid? If you really believe that the most vital and necessary things in life is to hear from God, now listen to this, you have no trouble finding time alone with Him or to worship Him. Sa Tagalog, kung naniniwala ka talaga, ang pinaka-importante at kinakailangan sa buhay natin is makinig sa Diyos. Hindi ka makaranas ng kahirapang makinig, sumamba, magkaroon ng time at sumamba sa ating Panginoon. Kung naniniwala ka na ang pinaka-importante sa buhay mo ay makinig mula sa Diyos, hindi ka magkaroon ng problema mag-spend ng time o gumawa ng time para sumamba sa Kanya. Ganun lang po kasimple yun. Pag nakita po ako ng kabataan na ginagamit ng Panginoon, doon ko nakikita na mayroon pong future ang church ng Panginoon. Bakit? Nagpapadala po siya ng mga second generation eh. Dapat po 3 henerasyon dapat nakikita sa church. Kung puro po mga kabataan, delikado po yung kakagulo. Kung puro matatanda, parang home for the aged po yan. Pag puro bata, maging orphanage po yan. Nandiyan ba kayo? Pag puro batang-bata naman, talagang walang kalam-alam, nursery po yan. Nandiyan ba kayo? Pag home for the aged, amoy lupa yan. Mga matatanda na, may mga lupa na yan, talagang, ay ba, sabi mo, ano ba? Pag matatanda na, amoy lupa, amoy ikmo, amoy papanghina yan. Ay, wala talaga. Pag mga kabataan naman, magkakagulo yan. Para kayo sa orphanage kasi walang matatanda. Kaya nga po pinagsasama yung matanda. Tsaka yung bata, youth and gayot, para ma-guide yung mga bata. Hindi yung matanda ang inalagaan ng bata. At hindi matanda, dapat ang nagpapasaway. Dapat ang bata at matatanda ang sumasaway sa bata. Nandiyan ba kaya? Buhay ba kaya? Yung matatanda, sumigaw na amen. Hindi ba? Alam niyo na, ito po, isa sa mga frustration ko sa buhay. Makinig po kayo. Isa po ito sa frustration ko sa buhay. Kapag may mga matatanda, may edad na, adult. Pagagandahin ko na po yung word adult. Adult. Kapag nagsasama po yung mga adult saka mga young adult, or mga teenager, mga teens, adult. Ang purpose po niyan, para po maging ehemplo kaming matatanda sa mga bata. Para wag na pong danasin o daanan o sundan ng mga bata yung maling ginawa ng matatanda. Nagets niyo ba ako? And kapag ang matatanda po, may edad na, pinapakita po yung mga pangit sa kanya para siya sabi sa mga bata, gawin niyo ang ginagawa ko. Sundan niyo yung makapalpakan ko. Sabi ko nga po sa meeting na nakarang Sunday, ang kaligayahan ko na lang, huwag niyo sundin ang palpak naming mga matatanda. Kapalpakan namin. Kung matatanda pa, pasaway pa sa church, paano na kayo mga kabataan? Anong kinabukasan ng church na to? Naintindihan niyo ako? Hindi ko sinabi kailangan maging perfect yung matatanda, wala nang mali. Hindi ganoon. Lahat ay nagkakamali. Dapat kaming matatanda ang dapat makitaan nyo.
Nasa kabila ng aming kapalpakan, may natutunan kayo. Hindi na mo tumatanda kang paurong, wala ka natutunan. At yung kapalpakan mo, isinasalin mo sa mga bata. Alam nyo, pag ganun matatanda sa church, I pray, kunin na ni Lord. Totoo lang. Hindi ako nagbibig. Seryoso ako. This is one of my prayers, Lord, kung kaming matatanda, ang siya pang naging katisuran sa church, kunin mo na lang kami. Wala na pang puwang sa mundong ito, yung mga tumatandang, walang pinagkatandaan at paurong. Kunin na lang ni Lord. Para at least ang lupa makinabang, maging fertilizer sa lupa. May sense ba sinasabi ko? May sense ba sinasabi ko? Naalala ko po isang worship leader sa church. Kinento niya po niya kanyang buhay. Namatay po asawa niya, dela senggero siya. Nang mamatay asawa niya, yung damit ng asawa niya, binenta niya para pambili ng alak. And then yung asawa niya nakaburol, naglalasing siya, sinundo siya ng anak niya. Bata. Sinundo siya ng anak niya. Nakaburol ang asawa niya sa punerarya. Ginawa niya po yung damit, pinabenta niya pang ng alak. Sinundo siya ng anak niya, siguro mga 7 years old. Nakahawak sa kanya anak niya, kakapit dito. Habang naglalakad-lakad siya, nauna yung anak niya. Sabi niya, Pa, tingnan nyo, sisundan ko yung yapak mo. Sisundan ko yung lakad mo. Sisundan ko yung mga step mo. Bigla siya natauhan. Naisip niya, susundan pala ng anak ko yung mga yapak ko. Doon siya parang natauhan. Doon niya naisip, mayroon palang anak na sumusunod sa kanya. Tandaan po natin, tayong mga mga gayot. Magiging brutal na ako ngayon sa araw na ito. Tayo po mga nasa paglubog na ng araw. Tandaan niyo po, sasabihin ko mga kapatid, bawat hakbang niyong gagawin, hindi niyo alam, may nakatunghay sa mga yapak niyo. May nakatunghay. Dalawa lang po yan. It's either nasundan ang yapak mo, or sa pamagitan ng yapak mo, marami pong matisod dahil sa mga maling yapak mo. Maling direksyon pupuntahan nyo. Kaya mag-ingat po yung mga palubog ng araw na. Yung mga falling leaves. Na konting hihip na ng hangin, babagsak na po sa lupa. Tandaan niyo po, sasabihin ko. Ano niya po yung apo ko, si Kaelio, kinabata yan. Ako po nagturo sa kanya magsatang labo. I love you. Labo. Bakit po? Kasi nung bata ako, hindi ko po narasang tapikin ng tatay ko. Puro pagmumura, puro pananakit. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, pag ako'y nagkapamilya, hindi ko ipaparana sa anak ko yung pagmumura sa anak at maging sa apo. Tinuruan ko po yung si Ryuki na magsabi na I love you. Labo. Kaya po si Ryuki napakalambing sa tatay niya at saka sa lola niya. Ayoko nang maranasan ng anak ko eh. At ang anak ko eh. Ngayon, marami po rito mga kapatid, nag-uumisi. Dating number 1 sa umisi, dapat magretiro na. Ibinibigay pa yung corona sa anak. Isasama pa sa umisi. Tingnan mo tayo kabalbalan. Naging hustisya ng kabataan, isinalin pa sa anak. Di mo nakakaloko? Nandiyan ba kaya? Ang pinakamagandang may pamamanan sa anak niyo, hindi bahay lupa. Takot sa Diyos. Nice niyo? Sinasagat ko na ito eh. Baka di ko alam. Next week, bahala na ako rito. Bako na ako ni Lord eh. Nandiyan ba kayo? Ang number 1 kinakatakot ko, hindi po yung makunin ni Lord eh. Ang number 1 kinakatakot ko, yung sundin niyo yung mga kapalpakan ko, instead na sundin niyo yung mga tinuturo ko. Mas makita yung mga palpak ko eh. Dapat matuto kayo sa aking kapalpakan. Nandiyan ba kayo? Ay matatandang walang pinagkatandaan. Panalangin na natin kunan ng Lord para matapos na. Mga angkol, Joel 1:20. Joel chapter 1 verse 20. Now listen to this. Napaka-iksi pong verse na to. Napaka-iksi ng verse. Pero alam niyo po mga kapatid, nagrema po talaga sa akin to. Sa Joel chapter 1 verse 20. Napaka-iksi ng verse. Napaka-walang kwentang verse. Tingin mo parang wala lang. Sa akin, iba po dating nito eh. Alam sabi to? Even wild animals long for you. Kahit na po yung mga untamed, wild na animals, mga hayop, nagkakaroon po ng longing sa Diyos.
Eh, buti pa yung Diyos, buti pa yung mga wild animals, may longing sa Diyos eh. Naintindihan niyo ako? Even wild animals long for God. Eh tayo kayo mga nilikha ng Diyos, not mukhang tao, korteng tao, amoy tao, mukhang tao. Meron ka bang longing at desire for God? Yun ang tanong. Alam niyo, gumagawa po namin, sabi ko, buti pa yung mga hayop, no? Wala namang malaking utak, pero naghahanap sa Diyos. Bakit kami, Lord, mga nilikha mo? Na meron namang common sense, in-impart mo yung imahe mo sa amin. Bakit wala kami, Lord, desire na hanapin ka? Di ba? Hindi niyo ba naisip yun? Nakakalungkot po, ano? Buti pa yung mga hayop naghahanap sa Diyos. Tayo mga nilikha ni Lord, sa wangis niya, wala man lang tayong pakialam sa Diyos. Habang nagsasalita ako ngayon, alam niyo ba yung pachinko dyan? Punong-puno po ng mga Pilipino dyan. Dyan. Sunshine Pachinko. Ang daming mga Pilipino ngayon dyan. Sunday. Ha? Maaga-maga, diro daw kasi from 9 to 12, diro daw yan, diro. Eh? Buti pa yung mga hayop, may isip. Ha? Buhay ba kayo? Now, when I say I feel so empty, God says, I created you with a longing in your heart that only I can feel. Psalms 90, verse 14. When I say I feel so empty, wag mo sasabihin yan. Sa pagsabi ng Diyos, I created you with a longing in your heart that only I can feel. Now, listen to this. Minsan, bakit ka empty? Sasagutin po natin yan. Kaya nilagay ni Lord yung longing sa puso natin para ang Diyos po magpuno. Kadalasan, kay love mo hinahanap, kay jowa mo ba? Ito mo hinahanap. Akala mo kasi siya makapuno ng emptiness mo. Mali. Kaya habol ka ng habol. Hindi mo alam, maling hinahabol mo. Nandiyan ba kayo? Why God put a longing in our hearts? Yan yung question. Bakit po naglalagay si Lord ng longing sa ating mga puso? Yan ang $64 question. Ito po sagot. Because He knew it would lead us back to Him. Alam ng Diyos na yung longing na yan ang magtutulak sa iyo upang bumalik sa Diyos. Hello, are you listening? There was a time when people went to church, heard the truth, and wept over their sins. Today, panahon po natin mga TikTokers, panahon ng mga social media. Today, people go to church, hear a motivational speech, and ignore their sins. Now listen, we do not want a church that will move with the world. We want a church that will move the world. Hindi po gusto ng Diyos a church that will move with the world. Gusto ng Diyos ang church that will move the world. Isa lang po ang kaibahan niyan, the word with. With the world. Naintindihan niyo po ba ito? Na ang tanong, tayo ba yung church that move with the world? Or are we a type of church that we move the world? Tunay ba talaga tayo iglesia ng Panginoon? Minsan po hindi po mawala sa isip ko, nagwa-wonder po ako, totoo ba talaga kami, Lord? Totoo ba talaga kami? Pupunta kami sa church ba, Lord, para makita yung aming mali o makita yung mali ng iba? Pag tayo pupunta sa church para hanapin po mali ng iba, doon mo na pinapakita mga kapatid, ng motive po natin ay hindi si Lord, kundi yung tao po. Sa pangandang huli, ito po iwanan ko sa inyo. We come to church not to hide our problems, but to heal them. Hindi na punta sa church para itago yung ating mga kasalanan. Nagpunta tayo sa church upang mahayag at patawarin, linisin sa ating mga kasalanan. Yan po ang tunay na iglesia ng ating Panginoon. At ang tunay na iglesia ng Diyos, hindi po nagtatakip ng kasalanan. Nagko-correct ng kasalanan. Hindi nagtotolerate ng kasalanan.
At hindi nagmamagnify ng sin kung hindi nagpapatawad sa ating kasalanan. Yan ang ating Diyos.